Ang Beimang ay lumulusob sa timog at ang Dafeng ay malapit ng gumuho. Magtayo kayo ng watawat ng Beimang, buksan ang tarangkahan ng lungsod o magkakaroon ng massacre. Basta't nandyan ang lungsod, nandito rin kami. Patayin. Patayin, patayin, patayin. Sino ang nangangahas? Giginung Zenbaiho. Si Huyachi, hindi po alam na narito si Zhenbeho. Kami po ay aalis na. Hinihingi namin ang inyong buong kapatawaran. Hindi na kailangan. Magpagkamatay ka na. Magpapakamatay? Kadarating ko lang kasama ang mga sundalo. Wala pa akong napatay. Na kahit isang sundalo, hindi talaga ako nararapat mamatay. Napakaingay. Humili ka. Magpakamatay. Oh! Ubusin ko ang iyong lahi. Bakit hindi dadalhin ng isang lalaki ang sandatang hugo? Upang mabawi ang 50 rehiyon sa kabundukan, pakiusap, umakyat muna sa Lingtianje. Para sa iisang scholar na maging marangal na pinuno. Marangal na pinuno mo mukha mo. Ang walang kapantay na Zhenbeho ay 3 taon nang nawawala at ang Beimang ay parang malapit na lumusob dito. Mas mabuting matuto na lang ng isang hanap buhay para makahanap ng pagkakakitaan sa panahong ito ng matinding gulo. Huwag mong tularan ang walang kwentang iyan. Nakatulog habang nagwawalis, walang silbi. Tito, natutulog ka ba talaga? Hindi. Naghihintay ako. Naghihintay ka ng ano? Ang hiyaw ng dragon. Wow! Aray, bilisan mo. Mahal. Walang galang. Walang hiya. Ano ang tawag mo sa akin? Ano ang itatawag mo? Ako ang iyong pinakasalan. Ano ang itatawag mo? Bini-bini. Tandaan mo, sa pamilya Zhou kasing babaka ang aso. Kung hindi lang nagkaproblema ang pamilya Zhou noon, at kailangan namin ng 1,000 onsa ng ginto na dala mo para malampasan ito, mas gugustuhin ko pang mag-alaga ng mabahong insekto kaysa alagaan ka. Manatili kang aso sa pamilya Zhou at magkakaroon ka pa ng tira-tirang pagkain sa pamilya Zhou. Kung hindi, pumunta ka't makipag-agawan sa dumi ng asong ligaw. Tatlong taon na. Isinantabi ko ang aking baluti at karangalan. At nakdusa ang kahihiyan dito. Sa loob ng 3 taon. Ang ganitong kahihiyan. Hanggang kailan ko pa kailangang tiisin? Ang dakilang dragon ay hindi nangangailangan ng proteksiyon ng langgam. Ang mababang uri na ito. Kung ayaw mapahiya, dapat niyang tanggapin ang kanyang kabalaran. Inakala niya na sa pagpasok sa pamilya Zhao, makakakuha siya ng proteksyon mula sa pamilya Zhao, isang walang kabuluhang pangarap. Longa, huwag ka nang magtiis pa. Espesyal na sugo si Xiao, kasama si Haring Langya. Sinasalubong ang pagbabalik ng prinsipe sa mansyon. Sinasalubong namin ang pagbabalik ng prinsipe sa mansyon. Lolo, ano po ba ang hari ng langya? Ang hari ng Langya, pangalawa lamang sa Great Feng, ay pangalawa lamang sa lahat at nasa ibabaw ng marami. Siya pala ang itinakdang tagapagmana ng hari ng Langya. Hindi ko po pala siya nakilala,
Tara na, dali, dali. Ama, bakit po kayo nandito? Ibig sabihin, Sumalakay ang Northern Mang at nagpatawag agad ang emperador. Longer, dumating na ang oras. Ngayon na, bumalik ka na agad sa Imperial Capital at tanggapin mo na ang posisyon ng Hari ng Langya. ang Dragon's Roar ng Siyam na Langit ay sa wakas ay dumating na. Ama, ito ba ay? Longer, ikaw talaga ang itinakdang tagapagmana ng Hari ng Langya at dahil paulit-ulit mong tinalo ang Northern Mang, iginawad sa iyo ang titulong Marquis Zhenbei. Ngayon sa korte ng imperyo, maraming opisyal ang nakikipagsabuatan sa mga espiya ng Northern Mang. Kung tatanggapin mo ang pagkahari ngayon, tiyak na mapupuno ka ng mga matinding pagsubok at pananadya. Umalis ka na. Kahit na umalis ako, mas mainam na manatili akong nakatago sa South City. Bakit kailangan kong magpakasal sa pamilya Zhou? Wala kang isip. Kailangan mong magpakasal sa pamilya Zhao para mawala ang iyong kayabangan. Kapag tamang panahon na sa Dragon's Roar ng Siyam na Langit, susunduin kita at ibabalik sa Imperial Capital. Sa panahong iyon, ibabalik ang karangalan mo bilang Marquis Zhenbei at magiging Hari ng Langya. Sa panahong iyon, ang nakatagong dragon ay lalabas at magagawa mo ang lahat. Sine? Anak niyo po, naunawaan ko. Magtitiis ako sa loob ng 3 taon at lalabas ang nakatagong dragon. Simula ngayon, lahat ng kahihiyang dinanas ko ay sisingilin ko isa-isa. Kayo ang mga nangungunang matataas na tao ng Nancheng. Tinipon ko kayo, si Qin Shue, upang magkaisa at salubungin ang prinsipe ng Langya. Ang prinsipe ng Langya? Ang Haring Langya ay makapangyarihan sa buong bansa at ang kanyang prinsipe ay hindi pa huhuli sa isang imperial na prinsipe. Pumunta siya sa maliit na Nancheng? Tama. At bukas, gaganapin ng prinsipe ang Dragon Ascent Ceremony dito sa Nancheng para umakit sa tronong Haring Langya. Kami, ang pamilya Zhou, ay inatasan na mag-organisa ng Dragon Ascent Ceremony. Ang Dragon Ascent Ceremony, ang pag-akyat sa trono ng prinsipe, kung susundin ng nakasanayan, ang mag-oorganisa ng Dragon Ascent Ceremony ay tiyak na makukuha ang Langya Token. Batiin ang pamilya Zhou, napakaswerte ninyo. Langya Token? Iyan ang simbolo ng pamilyang direktang nasa ilalim ng Haring Langya. Kung makuha ito ng pamilya Zhou, hindi ba't agad silang aakyat sa pagiging pinakamataas na pamilya? At maghahari sa lalawigan ng Nan? Batiin ang pamilya Zhou. Malapit na kayong maghari sa lalawigan ng Nan. Kung makuha namin ang Langya Token, ano ang magiging mahirap sa paghahari sa lalawigan ng Nan? Pero hindi ko alam kung kailan darating itong espesyal na sugo ng Haring Langya na matagal na naming inaantay. Bini masamang balita. Dumating na ang espesyal na sugo ng Haring Langya, pero hinarangan siya sa labas ni Qin Hualong na walang kwenta. Ano? Si Qin Hualong? Naghahanap ka ang kamatayan. Ama, nais kong bumalik sa kabisera ng imperyo pagkaraan ng ilang araw bago ako umalis. May mga bagay pa akong kailangan tapusin. Longer, alam kong nagdusa ka ng malaki sa mansyon ng Zhao nitong 3 taon. Ngayon, inutusan ko si Xiao na ipakalata na ang balita. Opo. Bukas, idaraos natin ang seremonya ng pag-akyat ng dragon para batiin ka sa iyong pagmana sa titulo ng Hari ng Langya. Hayaang malaman ng pamilya Zhao na ang iyong presensya sa kanilang pamilya ay isang biyaya. Hayaang malaman ng buong mundo na bumalik na ang tunay na dragon. Ama, Longer, humanda ka. Ipakita mo sa lahat ang iyong kaluwalhatian bukas. opo. Zhou Qingxue, ito na ang huling pagkakataon mo. Kung alam mong pahalagahan ito, ang pamilya Zhou ay aangat kasama mo. Ngunit kung ikaw ay magiging matigas ang ulo, Umalis ka. Kamahalan, patawarin niyo ako, pakiusap, magpahinga muna kayo sandali. huwag ka nang sumigaw. Hindi na sila babalik. Qin Hualong, hinahanap mo talaga ang kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Zhou Qinshu, kung magtatangka kang manakit ulit, Kaya ano kung magtangka ako ulit? ang buwang pamilya Zhou ay magiging abo at mapupuksa.
Ang buong pamilya, Zhou. Lilipulin. Lilipulin. Ang lakas mo namang magsalita, Qin Shue. Yang Master Wang Quan. Ang alagang aso, kung hindi marunong sumunod sa ranggo, dapat bugbugin hanggang mamatay. Kung hindi mo kayang gawin, ako ang tutulong. Tumatawa ka pa rin. Gusto mo talagang mamatay? Qin Hualong, si Young Master Wang Quan ay isang maharlika ng Beimang. Paano ka naglakas loob na maging walang galang sa harap niya? Lumuhod ka agad at humingi ng tawad para hindi ka matulad sa isang langgam. Nayapakan niya. Siya. Dapat ba siya? Qin Hualong. Hindi lang na wala kang narating, naglakas loob ka pang maging mayabang ng ganyan, lumuhod ka agad sa harap ko. Zhou Qinshue, alam mo ba kung gaano kalaki ang babayaran mo para sa sampal na iyon? Qin Hualong, gusto kong makita. Ikaw na isang walang kuwenta na nabubuhay lang dahil sa biyaya ng pamilya Zhou, kung anong halaga ang ipapabayad mo sa akin. Alam mo ba na ang pamilya Zhou ngayon ay sinusuportahan ng pamilya Wang Quan upang pamunuan ang South City? Bukas, may Langya order pa na igagawad ng tagapagmana ni King Langya para maging hari sa Southern Province. Sino ka para magsalita ng ganyan at maglakas loob na sabihing ang pamilya Zhou ay magbabayad? Tama. Ikaw at ang aking binibini. Ang isa ay parang buwan sa langit. At ang isa ay parang putik sa lupa. Isa kang manugang na walang silbi. Hindi ka lang hindi nagpapasalamat. Naglakas loob ka pang magbanta. Lumuhod ka. Tulad ng dati. Gumapang sa harap ko, yumuko at sumunod. At ililigtas ko ang walang kuwenta mong buhay. Abat ang ganda ng buwan sa langit. At ang ganda rin ng putik sa lupa. Zhou Qinshue, gusto mong pamunuan ang South City? Gusto mo bang maging reyna ng Southern Province? Pangarap lang iyan. Qin Hualong, Zhou Qinshue, bukas na ang dakilang seremonya ng Longteng. Hayaan kitang makita ng maayos kung paano kita pagbabayarin. Higit pa rito, ipapakita ko sa iyo ng malinaw ang inyong pamilya Zhou ay ganap na masisira. Hoy, ikaw, Qin Hualong, paano siya naglakas loob? King Shue, bukas na mismo ang dakilang seremonya ng Longteng. Matapos mong makuha ang utos ng Lanya, aangat ka sa pagiging nangungunang pamilya. Pagdating ng panahong iyon, ang mga hamak na insekto na ito, hindi na kailangang isipin pa. Tama. Ang tulad niya, isang inutil na walang silbi. Talagang hindi karapat-dapat na alalahanin ko. Sa loob ng 3 taon, ako ay naging manugang. Pagtitiis sa bawat kahihiyan at paghamak. Ang nakatagong dragon ay lumusong sa kailaliman. Masakit at matindi. Ang malakas na sigaw ng dragon mula sa 9 na kalangitan ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Ang pagtatagpo ng hangin at ulap ay yayanig sa kalawakan. Ngayon, babawiin ko ang lahat ng nawala, lahat. Zhou Qinshue, ipapaalam ko sa iyo kung sino ang buwan sa langit at kung sino naman ang putik sa ilalim ng paa. Ginoong Wang Quan? Hindi ba't si Liu Yunqing iyan ang pinakamayamang tao sa Timog Lalawigan? Siya ang tuktok ng kapangyarihang pinansyal sa Timog Lalawigan. Hindi ko yun inasahan na dumating din siya. Ang konting yaman na yan sa harap ng prinsipe ng Langyawang, ano naman ang kabuluhan yan? Pagdating ng takdang panahon, kapag nakuha mo na ang Langya token at ang pamilya Zhou ay maging direktang pamilya ng Langyawang Mansion, sa oras na iyon, kailangan lang niya na yumukod at maglingkod sa iyo. Ginoong Wang Quan, matagal-tagal na ring hindi tayo nagkita.
Binibining Zhao, masayang pagbati. Ngayong Dragon Ascent Grand Ceremony, ang prinsipe ay aakyat sa trono ng Langya King. At ang pamilya Zhou ay magiging isang nangungunang pamilya, kaya naman masasabing isang dobleng biyaya. Salamat sa inyong magandang salita, Chief Liu. Sa hinaharap, ang pamilya Zhou ay humihiling ng inyong patuloy na pag-aalaga at suporta. Hindi ako karapat-dapat doon. Kapag nagsimula na itong seremonya, at lumitaw na ang prinsipe, makukuha na ng pamilya Zhou ang Langya Token. Kapag mayroon na kayong Langya Token, ang pamilya Zhou ay magiging isang nangungunang pamilya. Pagdating ng mismong panahong iyon, ako na ang hihingi ng inyong pag-aalaga. Kung yumaman tayo ay huwag tayong magkakakalimutan. Siguradong sigurado yan. Ano yon? Ito ang Ascending Dragon Drum. Ginagamit ang tambol bilang isang hudyat upang ipaalam sa buong mundo. Ginoong Wang Quan, ang dami ninyong alam. Ngunit itong Ascending Dragon Drum, kung ito ay papalo na, ano ang ibig sabihin? Upang makadalo sa Dragon Ascent Grand Ceremony na ito, sinadya kong magtanong-tanong. Ang Ascending Dragon Drum na ito ay may ilang paluan. Ang isang palo na ito ay nagtitipon sa lahat ng mga tao. Ang pangalawang palo ng tambol, dumating na ang espesyal na sugo. Ang pangatlong palo ng tambol, ang prinsipe ay uupo sa kanyang trono. Ang totoong dragon ay babalik sa kinaroroonan. Kapag tumunog na ang tambol na ito, tayong lahat ay dapat magtipon dito upang sila ay sumamba sa kamahalan ng prinsipe. Inaabangan ko talaga ito. Hindi ko alam kung anong klaseng totoong anyo ng dragon ang ipapakita ng prinsipe. Isang beses na pumalo ang tambol, pero yung walang kwentang si Qin Hualong, ni anino niya ay hindi pa nakikita. Iniisip pa rin niyang, magbayad ang aking ginang. Ang walang kwentang iyon ay maaari lang magyabang para mapanatili niya ang kanyang kaawa-awang pagpapahalaga sa sarili. Ang prinsipe ng Langya Wang ay dumating. Ang malambot na silya na may dragon pattern na iyon. Tigil! Maligayang pagdating sa prinsipe ng Langya Wang. Ako si Zhou Qingshui, ay nagbibigay galang sa prinsipe ng Langya Wang. Zhou Qingshui? Oras na para tumingala ka sa langit. Prinsipe. Ako, si Zhou Qingshui, nagbibigay galang po ako sa prinsipe ng Langya Wang. Zhou Qingshui, dapat ka nang tumingala sa kalangitan. Prinsipe? Ako po ba ang tinatawag ninyo? Bakit? Mali ba ang tawag? Hindi po. Si Qingshui po ay medyo nabigla sa karangalan. Hindi ko po inasahan na ang prinsipe ay alam ang aking pangalan. Alam ko lang ang iyong pangalan ay nagpabigla na sa iyo sa karangalan. Tayo ay mayroong mas malalim na ugnayan. Ay higit pa riyan. Ano po ang ibig sabihin ng prinsipe? Ibig bang sabihin na may nakaraang ugnayan ang prinsipe at si Ginang Qin? Mayroon na po ba silang nakaraan? Sabi nga nila, ang mga bayani ay natural na humahanga sa kagandahan. Si Ginang Zhou ang pinakamaganda sa Nancheng, kaya sa tingin ko, ang prinsipe ay gustong pakasalan siya bilang pangalawang asawa. Pero sa totoo lang, kung ang mahal na prinsipe ay makikisama sa pamilya Zhou, ang paghari sa buong Dafeng ay hindi malayong mangyari, hindi ba? Ako, si Qingshui, ay hindi po talaga matalino. Hindi ko po nauunawaan ang sinasabi ng prinsipe. Pakisabi po sana sa akin ng malinaw. Hindi matalino? Tingnan mo ito. Dapat maintindihan mo na. Ito. Kasunduan ba ito sa kasal? Kasunduan sa kasal ko at ni Qin Hualong. Ito ang kasunduan sa kasal. Kasunduan sa kasal. Ang prinsipe ng Langya ay nagbigay ng kasunduan sa kasal kay Ginang Zhao. Kung talagang nais lang kunin ng prinsipe si Ginang Zhou bilang kabila, hindi na niya kailangan ng kasunduan sa kasal. Ang kasunduan sa kasal na ito ay para sa lehitimong asawa. At narinig ko pa na ang prinsipe ng Langya ay wala pang asawa. Maaaring nais niyang pakasalan si Ginang Zhou bilang pangunahing asawa. Kung mangyayari iyon, magiging balita iyon sa buong lungsod. Kamahalan ako. Ito ang kasunduan ko sa kasal kay Qin Hualong. Ang kasunduan sa kasal ni Ginang Zhou at Qin Hualong, bakit ito nasa kamay ng prinsipe ng Langya? Hindi kaya ang prinsipe ay si Qin Hualong?
Naintindihan na ni Qin Shui. Nababahala ang kamahalan dahil may kasal na si King Shui. Ang kasunduan sa kasal na ito namin ni Qin Hualong, huwag niyo na pong alalahanin, kamahalan. Ang hamak na walang kwentang iyon, hindi siya karapat-dapat na maging asawa ko. Ang kasunduang kasal na ito ay mula 3 taon na ang nakalipas noong dumaranas ng kagipitan ng pamilya naming Zhou. Ako, si King Shui, sa kawalan ng magagawa ay napilitang pumirma noon sa basurang si Qin Hualong. Wala akong talagang kahit kapirasong damdamin para sa kanya sa loob ng 3 taon. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko mapigilang maduwal. Ibig mong sabihin, siya pa ang nakinabang sa'yo? Siyempre, Prince of Tagapagmana. Sa buong Timog Lungsod, sino ang hindi nakakaalam na si Qin Hualong ay aso lang na inaalagaan ng pamilya namin. Kung hindi lamang siya kinupkop ng pamilya namin, ang basurang kagaya niya, malamang matagal na siyang namatay sa gutom sa kalye. Ang uod na kumakapit sa pamilyang Zhou tulad niya. Hindi kailanman karapat-dapat sa isang pinagpala tulad ko. Ang hinahangaan ni King Shui ay palaging ang prinsipe tagapagmana na gising ay tangan ang kapangyarihan ng buong mundo. Lasing mang nakahilig sa kandungan ng giliw, isang tunay na dragon. Magaling. Magaling nga. Kay ganda, isang uod na nakakapit sa pamilyang Zhou. Kay galing, isang tunay na dragon. Zhou Qingxue, kung hindi ako nagkakamali, 3 taon nang si Qin Hualong sa pamilya ninyong Zhao. Sa loob ng 3 taon, ni minsan ay hindi kanya pinaghugas ng damit. Ani minsan ay hindi kanya pinagluto ng pagkain. Lahat ng malalaki at maliliit na gawain sa mansyon, siya lang ang may gawa ang lahat ng iyan. Hindi mo ba kailanman pinansin? Siyempre napansin ko. Lalo ko nga iyon itinanim sa puso ko. Pero ang lahat ng iyon, hindi ba tungkulin talaga ng isang walang kwentang tulad niya? Kung hindi, bakit pa siya inaalagaan ng pamilya Zhou? Ang paggawa niya ng mga ito ay puro niyang karangalan. Kung kaya niya sanang maging katulad ng prinsipe tagapagmana, hindi na niya kakailanganing gumawa ng mga trabahong pang-alipin para makuha ang pabor ko, hindi ba? Ang prinsipe tagapagmana, kahit tumayo lang dyan, kusang loob na akong si King Shui. Naialay sa prinsipe tagapagmana ang lahat. Pero, ang salita ng tagapagmanang prinsipe ngayon ang gumising sa akin. Si Qin Hualong ay walang kwenta. Matagal ko nang dapat putulin ang lahat ng ugnayan ko sa kanya. Paano ko hahayaan siyang maging hadlang sa pagitan ko at ng tagapagmanang prinsipe? Ngayong narito ang lahat. Ipinapahayag ko rito. Simula sa araw na ito. Ako, si Zhou Qingxue. Hinihiwalayan ko siya. Zhou Qingxue, ikaw talagang ang husay mong makipaghiwalay, ha? Zhou Qingxue, tingnan mong mabuti kung sino talaga ako. Qin Hualong. Qin Hualong. Bakit? Hindi mo na ako kilala dahil lang sa diniborsyo mo ako? Bakit ka nandito? Bakit? Isa akong mataas at iginagalang na prinsipe ng Langya? Ah, tama. Zhou Qingxue, noong diniborsyo mo ako, naisip mo ba na ang diniborsyo mo ay ang tunay na dragon ng 9 na langit na hindi mo kayang abutin? Noong pinunit mo ang kasunduan sa kasal, naisip mo ba sa isip mo na ang pinunit mo ay ang pinakamataas na kaluwalhatian na pinapangarap mo? Noong nagsisipsip ka sa harap ng karwahe at gusto mong umangat sa lipunan, naipasa ba sa isip mo na ang taong iyon ay ako, ang napahiya at inabuso ng pamilya Zhao bilang isang manugang sa loob ng 3 taon? Hindi ko talaga inasahan, ang manugang na itinakwil ni Ginang Zhou ay pala ang prinsipe ng Langya. Ang malawak na napakalaking kayamanan na ito ay itatapon lang ng pamilya Zhou? Qin Hualong, talagang naghahanap ka ng kamatayan? Dahil naglakas loob kang magpakita bilang prinsipe sa seremonya ng Dragon's Ascent. Nakakatawa, Qin Hualong. Ikaw na maliit na uod, naglakas loob ka pa ring magpanggap na tunay na dragon ng 9 na langit. Nagpapanggap? Hindi ba, mga ginoo? Isipin ninyo, gaano ba kadakila ang prinsipe ng Langya? Paano siya magpapakababa, maging manugang ng pamilya Zhou? At paano rin niyang titiisin ang panlalait at kahihiyan sa loob ng 3 taon na hindi isiwalat ang tunay niyang pagkatao? Qin Hualong, iniisip mo ba na sa ganyang suot mo, titingnan na kita? Angwod, aywod. Kahit magbihis ka pa, nakakadiri ka pa rin. Tama. Sa paningin ko, wala kang pinagkaiba sa uod. Nakakadiri. Walang hiya. Bastos ang iyong pananalita paglabag sa nakatataas. Itong sampal na ito
para sa pagkawala mo ng respeto. Zhou, Ginulo mo ang seremonya. Nagunwari at nagpanggap kang prinsipe. Itong sampal na ito, para sa iyong kawalang ingat at kawalang hiyaan. Itong sampal na ito. itong sampal na ito, tuluyan ng pinuputol ang relasyon nating mag-asawa. Qin Hualong, hindi ka ba nag-iisip? Alam mo ba, para sa sampal na iyan, kung gaano kalaking presyo ang babayaran mo? Ika, karapat-dapat ka bang magpabayad sa akin? Para magpabayad sa iyo, hindi ko na kailangang kumilos pa. Alam mo ba kung anong posisyon ni Qin Shue ngayong araw? Dumating ang pamilya Zhou para sumali sa Dragon Ascension Ceremony at makukuha nila ang pagpapahalaga ng Langya Royal Manor at higit pa rito, makakamit nila ang Langya Token. Mula ngayon, ang pamilya Zhou na ang magiging kinatawan ng buong Langya Royal Manor. At ang sampal mong iyan, hindi lang mukha ni Qin Shue ang tinamaan, kundi ang buong dangal ng Langya Royal Manor. Qin Hualong, pinapanggap mo lang ang sarili mo. Wala kang alam sa mundo, mga guwardiya. Kalad ka rin siya palabas at hatawin hanggang kamatayan. Tingnan natin kung sino talaga ang magtatangkang buwan niyan. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Hindi ba ikaw ang nagsabi kanina na babaliin mo ang binti ng aking anak gamit ang isang patpat? Ano ngayon kung ganoon? Sino ka ba? Subukan mong saktan siya. Alam mo ba kung sino siya? Ikaw. Isang grupo ng basura. Mga walang pag-unawa, hindi nyo man lang siya kilala at kasali pa kayo sa ganyang dakilang seremonya. Ang ikalawang tunog ng tambol ay nagpapahiwatig lamang ng pagdating ng sugo. Tumigil na ang ikalawang tunog ng tambol. Hindi kaya siya ang sugo ng Lainya King? Qin Hualong, sobrang kapal ng mukha mo. Mukhang ayaw mo na ng ulo mong iyan, hindi ba? Menga Ginu, kakakuha ko lang ng balita. Ang espesyal na sugo ay isang babae. At siya ay nasa opisina ng gobernador pa at hindi pa umaalis. Ang matandang huklubang ito at itong si Qin Hualong ay magkasabwat. Pareho silang mga impostor. Matanda, nagpanggap kang espesyal na sugo. Nakapag-isip ka na ba kung paano ka mamamatay? Kailan ko sinabi sa inyo, ako ang espesyal na sugo ng Haring Langya? Ayaf mong umamin, natatakot ka. Ayaw mong tanggapin? Huli na. Pinapunta ko na para ipaalam sa gobernador, papunta na siya rito. Pagdating niya, tingnan natin kung paanong kayong dalawa ay mamamatay. Ang gobernador? Ano ba talaga siya? Ang lakas ng iyong loob. Ang gobernador, siya ang pinakamataas na kapangyarihan sa Timog Lalawigan. Ang lahat ng nasa Timog Lalawigan, milyon-milyong tao, ay nasa kamay niya. Ang durugin ka parang pagdurog lang ng langgam. Kung ganoon, uupo ako rito at titingnan ko kung may kakayahan ba siya na durugin ako hanggang mamatay. Sa pagkakataong ito, na dumating ang hari ng Langya at ang tagapagmana para isagawa ang dakilang seremonya ng lumilipad na dragon. Talagang pinaliliwanag nito ang munting Timog probinsya ko. Itong nagniningning na mutya ay munting alay ko lamang. Naway pakiusap ko sa inyo, kagalang-galang na sugo, pakiusap. Banggitin mo naman ang abang lingkod sa harap ng mahal na hari at ng kanyang anak. Hindi na kailangan. Basta't maging maayos ang dakilang seremonya ng lumilipad na dragon ngayon. Sa panig ni na hari at ng tagapagmana, ay tiyak na maaalala ang ambag mo. Magulat, Ginoong Gobernador, may mga nagpapanggap bilang tagapagmana ng hari ng Langya at Sugo na ginugulo ang dakilang seremonya ng lumilipad na dragon. Ano? Ang
hari ng Langya ay nagpunta na sa dakilang seremonya ng lumilipad na dragon. Sinong naglakas loob nito? Ihanda agad ang mga kabayo. Tayo na't ayusin ito. Masusunod? Matanda, komportable ka pang nakaupo, ha? Hindi ka ba talaga takot mamatay? Magaling pa ang acting mo. Ni hindi ko alam kung saan nakuha ni Kinhualong ang ligaw na aso. Ni hindi ko pa alam kung saan ka nakuha ng ligaw na asong Kinhualong ang isa pang tulad mo. Ano? Araw-araw ba ganyan mo tinatawag ang anak ko na isang asong gala? Siyempre hindi. Kadalasan sa harap ko. Mas mababa pa siya sa aso. Isa siyang langgam na pwede kong pitikin kahit kailan. Isang uod na maaari kong yurakan. Tarantado. Nasasapakan mo pa ako ngayon? Hindi mo ba alam kung sino ako? Kahit sino ka pa. Babagsakan pa rin kita ng kamao ko. Walang galang, King Shue. Ang kinakatawan mo ngayon ay ang palasyo ng hari ng Langya. Halop? Ako mismo ang hari ng Langya. Ayos ha? Kayong dalawang walang hiya. Isa'y nagpapanggap na mahal na tagapagmana, ang isa namay nagpapanggap na hari ng Langya. Hindi talaga kayo takot mamatay, ano? Mga tauhan, sunggaban sila. Sino ang nag-iingay dito? Gobernador? Bakit ka nandito? Binibining Joe, ako'y dumating sa utos ng espesyal na sugo ni Prinsipe Langya at ng Gobernador General para ihatid ito sa iyo ng maaga, ang utos ni Langya. Binibining Joe, sa pagtanggap mo ng utos ni Langya, ang pamilya Zhao ay magiging kaanib na ng Prinsipe Langya. Mula ngayon, tiyak na aangat kayo sa napakataas na posisyon. Kaya ako'y nakikiusap na sana'y matulungan niyo rin ako. Ginoong Zhang, huwag na huwag kang mag-alala. Ang pabor na ito ng paghahatid mo ng utos. Tiyak na alalahanin ni Queen Jue. Sa pagtanggap na ito ng utos ni Langya, ang pamilya Zhao ay kakampi na ng palasyo ni Prinsipe Langya at magbabagong anyo mula sa isang simpleng isda patungong dragon. Simula ngayon, lahat ng daan-daang pamilya ng aming timog lalawigan ay kailangang igalang ang pamilya Zhou. Kayo, kanina, kayo ay tumatahol ng malakas. Alam ba ninyo kung ano talaga ang kinakatawan ng utos ni Langya na hawak ko sa aking kamay? Ang utos ni Langya na hawak ko mismo sa aking kamay ay kumakatawan mismo sa Prinsipe Langya ng dakilang Feng na nasa ilalim lamang ng isang tao at nakataas sa lahat. Mga kulisap, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa at mabilis na lumuhod at magpasakop. Insekto ka, hindi ka ba agad luluhod at magpahayag ng iyong katapatan? Magpahayag. Nga ang katapatan? Alam mo ba talaga kung ano ang ibig sabihin ng Langya Order na ito? Para sa akin, ano talaga ang kinakatawan nito? Kinhualong? Naglakas loob kang agawin ng Langya Order? Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Ang Langya Order na ito ay wala lang kundi isang bagay na nakatambak. Sa aking mansyon, isang laruan na madaling itapon. Kinhualong? Nakahanap ka ang kamatayan? Zhou Qingxue, ngayon ikaw at ang pamilyang Zhou ay magiging katulad ng Langya Order na magiging abo at mapupuksa. Ang kayamanan at karangalan ng pamilyang Zhou, ang mabilis na pag-angat ng aking pamilyang Zhou. Kinhualong, paano ka naglakas loob? Binibining Zhou, sinira ng magnanakaw na ito ang Langya Order. Kung malalaman ng prinsipe ang nangyari ngayon, tiyak na muli siyang magkakaloob ng Langya Order. Tungkol naman sa kanila, ang pagsira sa Langya Order ayon sa batas ay kamatayan para sa 9 na henerasyon. Dahil sa iyo, paano mo wawakasan ang 9 na lahi ko? Si Kinhualong, nasa bingit ka na ng kamatayan. Nagmamataas ka pa rin. Ang Gagino, malinaw na ang nangyari ngayon. Ang dalawang ito ay nagpanggap na batang Panginoon sa seremonya at kasama ng espesyal na sugo. Winasak pa nila ang Liangya Order upang bigyan ng paliwanag ang palasyo ng Liangya. Iminumungkahi ko sa inyo, ang dalawang taong ito ay patayin na agad. Ang pamilya Zhang ng probinsya ng Nan, sumasang-ayon. Ang pamilya Shangguan ng probinsya ng Nan ay sumasang-ayon. Ang pamilya Liu ng probinsya ng Nan ay sumasang-ayon. Sumasangayon, 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 sumasangayon. Dala rito ang Dog Head Blade.
Dog head blade? Tingnan ko nga, ang dog head blade ngayon? Sino ang ulo ng aso na puputulan ito ngayon? Sige, tingnan mo ng mabuti. Mga tauhan, dalhin ninyo ang dalawang pasaway na ito sa ilalim ng dog head blade. Ang espesyal na sugo ng Liang Yawang, ang gobernador general ng probinsya ng Nan ay dumating. Ang sugo ng hari ng Langya, pati ang gobernador ng Timog Lalawigan. Kanina hindi kayo pumayag na putulin ko ang mga ulo ninyo. Ngayon na dumating na ang gobernador at ang kanyang sugo, mas malala pa ang magiging kamatayan ninyo. Gobernador, kanyang sugo, nandito na kayo. Narinig ko na may nagpanggap na hari ng Langya at kaniyang prinsipe na nanggulo sa dakilang seremonya ng Lungteng. Nasaan ang dalawang taong ito? Gobernador, ito pong dalawang ito, sinira pa nila ang utos ni Langya. Sino ba itong nasa ilalim ko na sobrang mapangahas? Mga guwardya, dakpin ang dalawang ito para sa akin at parusahan sila ng matindi. Jiang Dechuan, napakataas ng iyong kapangyarihan. Hari ng Langya, mabuhay po kayo ng 1,000 taon. Tumayo ka. Siya! Sila pala ang Lang Yawang at ang Sezi. Hindi. Imposible. Siguradong nagpapanggap lang sila. Walang galang, magsasabi ng kung ano-ano at iba pa. Talagang bulag ka sa katotohanan. Langya Wang Sezi, nalinlang po ako ng masamang babaeng ito, kaya nakasakit po ako sa inyong dalawa. Mga guwardya, alisin ninyo ang guillotine na yan. Wag na, dahil nandito na ang guillotine. Gamitin na natin ang guillotine na ito mismo para pugutan siya ng ulo. Langyawang Sezi, nagkamali po talaga ako. Hindi na po ako uulit. Langyawang, maawa po kayo. Pugutan na. Ngayon, ikaw naman ang haharap sa parusa na ito. Valingal lang, pakiusap. Alang-alang sa 3 taon naming pagsasama ni Hualong bilang mag-asawa, hayaang mabuhay ako. Mahal ko, pakiusap, sajipin mo ako. Ano ang tawag mo sa akin? Mahal ko? Ano ang tawag mo? Mahal ko? Ano ang tawag mo? Prinsipe. Prinsipe. Mahal na prinsipe. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong nagkamali ako. Ngunit hindi mo ba kayang kalimutan ang lahat? Kalimutan? Ang 3 taong kahihiyan? Sasabihin mo lang na kalimutan at kalimutan na? Zhou Qingxue, inakala mo ba na sa ilang sampal lang? Mababayaran mo na ang lahat ng utang mo sa akin? Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, ikaw at ang pamilya Zhou, iisa lang ang magiging kahihinatnan. Iyon ay ang dudurugin ko ang inyong mga buto at gawing abo. Mga mandirigma ng Biima Anang, maghanda na kayo. Hintayin nating makipagsabwatan sa loob ang Prinsipe Wang Quan para sakupin ang timog na lungsod. Jiang Dechuan, makinig ka sa utos ko. Narito po ako, kamahalan. Tanggalin ang pamilyang Zhou bilang pamilyang kaanib ng hari ng Langya. Tanggalin din ang pamilyang Zhou sa posisyon bilang Lord ng Timog na Lungsod. Ang pamilyang Zhou, isasamsam na ang lahat ng ari-arian. Si Zhou Qingxue, gagawin siyang isang ordinaryong mamamayan habang buhay siyang mamamalimos. Masusunod. Zhou Qingxue, hindi ba gusto mo na laging ikaw ang nakakataas? Kung ganoon, titingnan ko. Habang nagpapalimos ka, paano mo mapapanatili ang mayabang mong anyo? Hualong, pakiusap, huwag mo itong gawin. Handa akong maghain ng tsaa at tubig para sa iyo, maglaba at magluto. Sa ngayon, gagawin lang kitang walang-wala. Kung maglakas loob ka pang guluhin ako.
Papatayin kita at dudurugin ang iyong katawan. Umakyat na sa trono. Anak Longer, pagkatapos ng araw na ito, ikaw na ang hari ng langya na mas mababa sa isang tao at nakatataas sa 10,000. Malaya kang maglakbay saan man at sumigaw ng may galak. Salamat, Ama. Mabuhay ang hari ng langya, daang taon. Mabuhay daang taon. Anong klaseng haring langya yan? Sino na naman yan? Ang lakas magsalita ng ganyan. Hindi ba siya takot mapugutan ng ulo? Qin Hualong, sinasabi ko sa iyo, ngayong araw hindi mo pa rin mauupuan ang posisyong iyan. Noong naglilinis ako ng basura kanina, nakalimutan pala na isama ka. Ching Sue, ngayong nangyayari na ito, nakapagdesisyon ka na siguro, hindi ba talaga? Qin Hualong, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Basta't mapipisa ko siya na parang isang uod, handa akong magpakasal sa Hilagang Mang at ang Timog Lungsod ang magiging dote ko. Anong nangyayari dito? Makinig ang mga personal na gwardiya ng Lord ng Lungsod. Buksan ng tarangkahan ng lungsod at tanggapin ang Hilagang Mang sa loob ng lungsod. Mga mandirigma ng Hilagang Mang, sumugod na sa Timog Lungsod at dakpin ng buhay ang hari ng langya, tayo na. Tayo na. Zhou Qingxue! Naglakas loob ka talagang makipagsabwatan sa Hilagang Mang para salakayin ang dakilang Feng. Zhou Qingxue, paano ka naglakas loob na makipagsabwatan sa Hilagang Mang upang salakayin ang Dafeng? Ano ang hindi ko kayang gawin? Qin Hualong, inakala mo bang isa kang Sezi Prinsipe ay maaari ka nang maging mapagmataas? Inakala mo bang dahil isa kang Sezi ay nasa iyo na ang kapangyarihang magpasya sa aking buhay at kamatayan? Inakala mo bang dahil isa kang Sezi ay luluhod ako sa iyo na parang aso? Ngayon, ang buong Nancheng ay napalibutan na ng aming hukbo ng Hilagang Mang. At ako ay ikinasal sa kanilang pinuno, si Ginoong Wangquan. Kaya mula ngayon, lahat ng bagay dito ay susundin ng aking utos. Qin Hualong, inakala mo bang kaya mo akong talunin? Sa aking harapan? Isa ka lamang galising aso. Dahil lamang sa ilang aso ng Hilagang Mang, kaya ka na ba ganyan kasigurado? Qin Hualong, tunay na hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Alam mo ba kung sino ang namumuno sa hukbo ngayon? Siya si Tuugulay, ang God of War ng Hilagang Mang. Narinig kong nakipaglaban na siya sa 100 beses at 79 na beses siyang nanalo. Ang tanging pagkatalo niya ay nangyari sa kamay ni Zhenbei Hu. Ngunit ngayon ay nawawala si Zhenbei Hu. Sino pa kaya sa mundo ang makakatalo sa kanya? Bata, naglakas loob kang tawagin akong aso? Qin Hualong, nagsalita na ang God of War ng Hilagang Mang? Hindi ka pa ba luluhod at magmamakaawa? Kamatayan sa sariling kamay. Tinawag kitang aso. Hindi ka ba sanggayon? Mababa sa akin. Sino ang hindi nakakaalam na akong biimang God of War ay natalo lang sa kamay ni Zhenbei Hu? Ano ka para umasta ng ganyan? At mangahas kang sabihin na si Tokurei ay iyong natalo? Ako. Ang tinutukoy ninyong Zhenbei Hao. Bagamat hindi ko pa nakikita ang Zhenbei Hao,
at natalo ako sa kanyang mga kamay. Ngunit ang isang taong tulad ni Zhenbei Hu, matagal nang hinuhulaan ng Biay Metnang na tiyak na mayroon siyang matalino at kahanga-hangang anyo. Paano naging ikaw, isang batang mayabang? Iniisip mo ba na kaming mga taga Biay Metnang ay purom gabobo? Ha? Kung talagang matalino ka, dapat gumaya ka sa aso at manatiling nakadapa. Huwag kang bastos. Kinhualong, paulit-ulit mo kaming hinahamon. Akong Biaymang God of War. Ang iyong kasalanan ay kamatayan. Siya lang? Gulay, narinig mo ba ang sinabi ni King Shui? Xin Hualong. Sa pagkakataong ito, dapat kaming magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, ang matandang pagong na ito ay hindi makakarating sa Timog Lungsod. Ngayon, papapatayin ko kayong dalawa at tiyak na mapuputulan ng isang bisig ang Dafeng. Pagdating ng panahon, wala nang makakapigil sa amin sa Biay Metnang. Kinhualong, ngayong araw ng pag-upo mo sa pwesto ay ang araw ng iyong kamatayan. Siya lang? Lolo! Matandang alipin, gusto mo bang sumama sa munting hayop na ito at mamatay din? Mamatay kung mamatay. Wala akong takot sa kamatayan. Ngayon lang naintindihan ng matandang alipin. Ang anak ko na namatay sa labanan ay hindi lang para sa pamilya. Una ay ang bayan, pagkatapos ay ang pamilya. Ngayon, ang matandang alipin at kanyang apo. Kung mamatay dito, ito'y karangalan. Tama. Ang mga barbaro ng Hilagang Mangmang ay lumusog sa ating bayan. Kahit mamatay kami ngayon, lalaban kami sa iyo. Mga walang kuwentang langgam. Kalabisan. Sino pa? Ako pa. Mga walang silbing atake. Sino pa ang nangangahas magpakamatay? Ako. Kayong mga taga-Dafeng. Puro kayo basura. Papatayin ko kayo ngayon. At lulusubin ang Dafeng kasama ng aking hukbo. Patayin mo man ako, mayroon pang libu-libong katulad ko. Ang Dafeng, hindi mo kayang lipulin. Ang Dafeng, hindi mo kayang lipulin. Bawat pulgada ng lupa ay may kaakibat na dugo, milyon-milyong mamamayan ay mga sundalo. Ang diwa ng bansa ay hindi mamamatay. Ang Dafeng ay mananatili. Ang diwa ng bansa ay hindi mamamatay. Ang Dafeng ay mananatili. Ang diwa ng bansa ay hindi mamamatay. Ang Dafeng ay mananatili. Ang diwa ng bansa ay hindi mamamatay. Ang Dafeng ay mananatili. Ang diwa ng bansa ay hindi mamamatay. Ang Dafeng ay mananatili. Kahit gaano pa karami ang mga langgam pa rin sila. Kung magre-rebelde ang mga langgam, durugin na lang natin sila. Ang lakas ng kapangyarihan mo. Hindi kaya ikaw ay ang Markis ng Hilagang Bantay? Sigaw ng dragon sa siyam na ulap? Sa wakas dumating na, ikaw kailangan mo nang mamatay. Ako, si Tugulay, padalos-dalos at mangmang, nagkasala sa Markis ng Hilagang Bantay. Nakikiusap akong patawarin ninyo ako. Agad kong dadalhin ang hukbo, pabalik sa Hilagang Mang. Hindi na kailangan. Magpakamatay ka na. Magpakamatay? Markis ng Hilagang Bantay, kahit na hindi kita kaya talunin. Pero ako, si Tugulay, hindi rin basta-bastang taong minamaliit. Akala mo ba talaga na natatakot ako sa iyo? Ngayon, kayo naman ang susunod? Hualong, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Tiyak na magbabago na ako. Magbabago? Ang aso'y hindi matututong kumain ng sarili niyang dumi.
kaya kong magbago. Tiyak na kaya kong magbago. Zhou Qingxue, nagtaksil ka sa bansa nang api ka ng mga mamamayan. Wala ka ng pagkakataon. Huwalong mahal ko, sige na. Tumingin ka man lang sa 3 taong pinagsamahan natin bilang mag-asawa. Hindi pa ako nagiging isa sa mga elite. Hindi pa ako nakakakuha ng kapangyarihan sa hukuman. Ang mga pangarap na iyan, gawin mo na lang sa impyerno. Qing Hualong. Pumayag na si King Shui na pakasalan ako. Hindi mo siya maaaring patayin. Meron ka pa bang ibang plano? Wala namang ganoong plano, pero alam mo ba kung sino ako? Mahalaga ba iyon? Ako ang ika-5 prinsipe ng Beimang. Ano? Siya pala ang ika-5 prinsipe ng Beimang? Sa ngayon, mahina ang Dafeng. Kung pinatay mo siya, iyon ay magiging matinding kasalanan. Natatakot ka na, hindi ba? Kung mamamatay ako dito ngayon, papakilusin ng nanay ko ang 1,000,000 tropa para durugin ang Dafeng. Ang ganoong kahihinatnan, kaya mo bang panagutan? Ang Dafeng na nasa likod mo, kaya ba niyang panagutan? Kaya pala si Young Master Wang Quan ay ang ika-5 prinsipe ng Beimang. Ang aking paningin, talagang hinding-hindi nagkakamali. Kinhualong, ikaw ang tagapagmana ng hari ng Langya, pero ano naman ang saysay ng iyong katayuan? Sa harap ng katayuan ng ika-5 prinsipe ng Beimang, ikaw ay isa lamang hamak na insekto. Ngayon, kahit na ikaw ang nakakalamang, ano ang magagawa mo sa amin? Qin Hualong, tumabi ka at hayaan mo akong umalis. Kung hindi, kapag nakabalik ako, ang una kong papatayin ay... Mangyay, isang may kayang aso lang ng Beimang, pero naglalakas loob na tumahol sa harap ko. Zhou Qingxue, hindi ba nagtatanong ka sa akin kanina kung magagawa ko bang saktan kayo? Tala. Marques ng Hilaga, maraming sundalong Beimang, nakapila sa labas ng tarangkahan, pakiusap, lumabas ka agad para makipaglaban. Mabuti. Mga general, makinig kayo sa aking utos na ito. Sundan ninyo ako para harapin ang mga taga-Beimang. Opo. Hayaan kitang mabuhay pa sandali. Ama, bumalik ka muna sa kapital ng imperyo na ito at iulat mo ang lahat ng bagay na ito sa mahal na emperador. Kapag napatay ko na ang mga Beimang na iyon, hahanapin kitang muli. Sina. Tara na. Amang sa batas, si Prinsipe Hualong ay kumuha ng trono pa lang, pero nakakuha na siya ng napakalaking tagumpay. Tiyak na siguradong ang mahal na emperador ay magbibigay ng malaking parangal. Mula ngayon, siguradong wala ka na talagang dapat ipag-alala. Wala nang dapat ipakalala? Hindi pa sigurado yan? Nasaan ang mga guwardiya? Nandito po. Dakpin ninyo sila. Ngayon din? Opo. Songqing, anong ginagawa ninyo? Ang lakas ng loob mo. Ano ang ginagawa ninyo? Amang, Sil, umalis ka na. Hanapin mo ang anak kong si Hualong. Bilis. Isang grupo lang kayo ng mga walang kwenta. Bakit niyo ako hinuhuli? Kung bakit? Malalaman mo pagbalik natin sa Imperial City, daling ni Yosia. Hindi kita palalampasin. Hindi pa tayo tapos. Umalis na. Opo. Bakit ka pa nakaluhod? Tumayo ka na. Mula ngayon, sa buong mundo, walang karapat-dapat na paluhurin ka. Sino po kayo? Kamahalan, ang nasa harapan ninyo ay ang Empress na may 1,000,000 sundalo na siyang naghahari sa malawak na lupain, ang Empress of Beimang. At ikaw ang nawawala niyang anak sa loob ng 20 taon, ang Princess of Beimang. Ako ang Princess of Beimang?
Kung ganoon, si Young Master Wang Quan na pinatay ni Qin Hualong ay ang kuya ko? Ako ang panganay na prinsesa ng Hilagang Mang. Si Wang Quan Jichao ay kapatid ko pala sa dugo. Qin Hualong, pinatay mo ang kapatid ko at hinamak mo ang dangal ko. Ngayon, ako ay isang prinsesa ng Hilagang Mang. Sisiguraduhin kong lalapain kita ng buhay. Hiwa-hiwa? Huwag kang mag-alala, dala ko ang 1,000,000 sundalo ng Hilagang Mang, isang maliit na Qin Hualong. Kaya ko siyang durugin ng madali. Tungkol naman kay Qin Zhending. Ngayon, sa hukuman ng Dafeng, karamihan ay mga tuta na namin ng Hilagang Mang. Ang kalabanin siya ay hindi na mahirap. Mahal na ina, si Qin Zhending, ako mismo ang gustong sumira sa kanya. Ganyan ang ginawa nila sa akin. Gusto kong isa-isang isaksak ang sakit pabalik sa kanya. Siya at si Qin Hualong. Ayaw kong mamatay sila. Pero ayaw ko ring mabuhay sila ng tahimik. Qin Zhending, alam mo ba ang iyong mga kasalanan? Ang inyong lingkod ay matapat at makabayan. Anong kasalanan ang mayroon ako? Anong kasalanan ang mayroon ka? Kayo mag-ama ay nagalit sa Hilagang Mang at nararapat kayong mamatay ng lubusan. Ang iyong anak ay iligal na pumatay sa ikalimang prinsipe ng Hilagang Mang, sinisira ang relasyon ng dalawang bansa na naging dahilan upang lapitan ng malaking hukbo ng Hilagang Mang ang hangganan. At ang Dafeng ay nasa panganib ng pagbagsak. Ito ang unang krimen. Ang iyong anak ay nag-utos ng pagbabago sa militar ng walang pahintulot. Gustong mag-alsa gamit ang puwersa. Ito ang ikalawang krimen. Ang iyong anak ay arbitraryong nagpatalsik sa pinuno ng Timog Lungsod at pinatay pa ang gobernador ng Timog Lalawigan, walang paggalang sa batas. Ito ang ikatlong krimen. Sa tatlong krimeng ito, kayong dalawa, ama at anak, karapat-dapat mamatay ng 1,000 beses. Wala kang alam. Nagsasabi ka ng mga kasinungalingan. Ang aking anak, pinatay ang Hilagang Mang, pinarusahan ng mga traidor sa bansa, pinatahimik ang mga hangganan. Ano ang naging kasalanan niya? Mabuhay ang Marquis ng Hilagang Bayan. Sa labanang ito ngayon, wala nang lakas ang Hilagang Mang para labanan ang ating hukbo. Tapos na ang lahat. Magaling! Li Zhong, makinig sa utos. Narito po. Ikaw ang mangunguna sa pangkat para tugisin ang natitirang mga kawal ng Hilagang Mang. Opo. Lahat ng sundalo, sumama kayo sa akin. Bumalik sa kabisera na may tagumpay. Opo. Hindi na ako makapaghintay na ipaalam ang balitang ito sa kamahalan at sa aking amang hari. Ang anak mo, si Long, nararapat mamatay. Iniisip mo bang sa isang salita, malilinis mo na ba ang kasalanan? Ang anak ko ay pumatay sa ikalimang prinsipe ng Hilagang Mang dahil pinangunahan niya ang hukbo upang salakayin ang ating bansa at pahirapan ang ating mamamayan. Ano ang kasalanan dito, ha? Ang pagtanggal sa Panginoon ng lungsod ng Timog at ang pagpatay sa gobernador ng Timog Lalawigan ay dahil nakikipagsabuatan siya sa mga espiya ng Hilagang Mang. Anong parusa ang nais mo sa kaniya? Ang anak ko ay nagpadala ng tropa para rin pigilan ang Hilagang Mang at ipagtanggol ng buong puso ang ating bansa. Anong kasalanan ang nararapat niyang panagutan? Ang Hilagang Mang ay talaga namang parang mga lobo. Ang pagsuko ay magiging sanhi lamang upang ang ating bansa ay mabilis na mawala. Tanging ang aking anak lamang ang nangunguna sa hukbo upang tuluyan silang matalo bago bumalik ang kapayapaan sa ating bansa. Ang anak mo ba, karapat-dapat bang talunin niya talaga ang Hilagang Mang? Hindi bababa sa naglakas loob ang anak kong lumaban. Ang mga katulad mong walang paninindigan ay hindi man lamang nangangahas lumaban. Kayo ay luluhod at magpapakumbaba lamang. Kahit pa magsalita ka rito ng matatas, wala rin itong silbi. Ang dakilang general ng Hilagang Mang, si Hulutay, ay nagdala ng kaniyang hukbo at narito na sa hangganan at tahasang hinihingi. Ang ulo ng anak mo? Kamahalan, malapit na ang napakalaking hukbo. Tanging sa pag-aalay lamang ng ulo ng hari ng Langya, magkakaroon ng kapayapaan sa galit ng Hilagang Mang. Kami ay sumasanggayon. Kami ay sumasanggayon. Dahil ang kamahalan ay ayaw magdesisyon? Ako na ang tutulong sa iyo? Nasaan ang berdugo? Ang traidor na ito. Patajin niyo agad. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang gawin iyan. Bitawan mo ako. Ikaw,
Hayop kang aso. Naglalakas loob ka pang sa harap ng buong hukuman, sa harap pa ni kanyang kamahalan, at basta-basta mo akong pinahirapan. Bakit ako matatakot? Matagal ka nang lumipat sa panig ng Beimang. Pumapabor sa dakilang general ng Beimang, si Hulutay. Mukhang hindi ka pa rin tuluyang tanga, pero sayang. Pagkaraan ng napakaraming henerasyon, ang kasaysayan lamang ang magtatala. Na ikaw at ang iyong anak na si Qin Hualong, ang pangunahing salarin sa pagbagsak ng Dafeng. Samantalang ako, hindi lang may likod na si General Hulutay, pati ang hukuman at kasaysayan. Nasa kamay ko rin. Lintik, kakagating kitang patay. Putulin ang ulo ng asong iyan at ipadala kay General Hulutay. Ulat. Iya. Ulat ko, Makay NJ Ilaga, namatay na si General Hulutay ng Beimang at naparusahan na siya. Narito ang kanyang ulo. Magaling. Ulat. Ayon sa mapagkakatiwalaang balita, 1 milyong hukbo ng Beimang ang nasa hanggahan, nag-alsa ang mga ministro, at naisantabi na si kanyang kamahalan. Balak nilang bitayin si ama sa harap ng palasyo ng Qianqing upang patahimikin ang galit ng Beimang. Ano? Pakinggan ang utos. Hukbo, bumalik tayo sa kabisirang imperial sa pinakamabilis na oras para iligtas ang ating hari at iligtas ang aking ama-hari. Sigila. Umalis ka riyan. Umalis, umalis, umalis. Ministrong Song, para magbigay ng hatol at sentensiya ng kamatayan, kailangan ng ebidensiya. Sa ngayon, kulang pa ang ebidensiya. Kaya hindi pa natin maaaring hatulan ang hari ng Langya. Mas mabuti pang ikulong muna natin siya. At kapag sapat na ang ebidensiya, hindi pa huli para sentensiyahan siya. Kamahalan. Ngayon, ang hangganan ay sinalakay na ng hukbo ng Beimang sa pamumuno ni General Hulutay. Kung hindi siya agad papatayin, tiyak na aakyat ng hilaga si General Hu at didiretso na sa Imperial Capital. Hinihiling namin, kamahalan, na agad patayin si Qin Zhenting. Hindi maaari. Kamahalan? Sekretaryo Song, huwag kang magalit. May punto ang sinabi ng kamahalan. Kung papatayin natin si Qin Zhenting nang walang hatol, hindi ito naaayon sa batas. Oh? Kung gayon, Sekretaryo Zhang, ano ang dapat nating gawin? Siyempre, ang magsalita ng mahinahon. Tutal, ang hari ng Langya ay isang taong nakikinig sa payo. Hari ng Langya, kung aakuin mo lang ang krimen ng pagtataksil ni Qin Hualong at tutulungan mo kaming bawiin ang autoridad niya sa militar, pababayaan ka naming mabuhay. Zhang Hui, lumapit ka rito. We, traitor ka. Gusto mo pa ring bawiin ang autoridad ng anak ko sa militar na naginip ka. Matandang baliw, matigas talaga ang buto mo. Ayos lang, marami akong paraan para paakuin sa iyo ang krimen ni Qin Hualong. Mga tauhan, matanda na ang dating hari ng Langya. Tulungan niyo siyang magunat-unat ng buto. Bitawan mo ako. Masakit. Kamahalan, dahan-dahan, kamahalan. Songqing, hayop ka. Prinsipe ng Langya, naglingkod tayo bilang mga opisyal sa parehong hukuman sa loob ng maraming taon. Ang makita ka na nagdurusa ng husto, talaga namang hindi ko matiis. Kung hindi, mas maaga mong aminin ang iyong kasalanan para hindi ka na mahirapan pa. Pagkarap mo lang. Ministro Zhang, sinasabing ang prinsipe ng Langya ang may pinakamatigas na buto sa ating dinastiya. Mukhang ang kaunting tindi na ito ay hindi pa sapat para umamin siya. Prinsipe ng Langya, ang Dafeng ay may daan-daang klase ng torture. Ito ay simula pa lang. Kung gusto mong hindi ka gaanong mahirapan, pinapayuhan kitang sumuko ka na ng maaga. Hanggat ilalagay mo ang iyong fingerprint sa confession paper na ito para kay Qin Hualong, papayagan ka na naming umuwi.
Tao! Ilabas ang tabla na may pako. Ang hangal na matandang ito, paluin ng 100 beses para luminaw ang kanyang isip. Mga hayop ng mga barbaro. Kapag bumalik ang aking anak, ipaghihiganti niya ako. Ang nasa likod ko ay ang dakilang general ng Hilagang Barbaryo na si Chirmu. Kahit na makabalik pa siya ng buhay, ano ang magagawa niya sa akin? Ginto, Pabalita, ulat, General ng Hilaga, ang marsyal ng Hilagang Barbaryo na si Chirmu ay napatay na. Ito ang ulo ng asong iyon. magaling! Sa harap natin ay ang kabisera ng imperyo, lahat ng mga sundalo, sumama kayo sa akin. Pumasok sa syudad upang ipagtanggol ang hari. Masusunod. Pinapayuhan kitang magtapat na para sa anak mo habang maaga pa. Kung hindi, kahit na mabuhay ka, ang matitirang buhay mo ay gugugulin sa higaan. Tama. Ayos mong umamin. Ibigay ninyo ang asin. Sige, saktan ninyo pa siya. Kapag hindi ka pa rin umamin, hahayaan kitang mamatay na buhay. Sige, saktan niyo. Lakasan ninyo pa. Tama na. Sinumang humadlang sa akin, iyan ang magiging katapusan ninyo. Tama na, Zhang Hui, Songjing. Pigilan ninyo na yan. Kailangan ng pambihirang hakbang sa pambihirang panahon, kamahalan, sa ganoong pagtatanggol ninyo sa hari ng Langya. Hindi ba kayo natatakot na magalit sa inyo ang dakilang commander ng Hilagang Mang? Songjing, bilang isang opisyal ng Dafeng, ngunit paulit-ulit na binabanggit ang dakilang general ng Hilagang Mang, ikaw ay walang kahihiyan. Huwag mong kalilimutan, ang Dafeng na ito ay akin pa ring Dafeng. Ang Dafeng ay hindi pa bumabagsak. Kamahalan, gusto na ba ninyong makipag-away? Huwag ninyong kalilimutan, ang milyong-milyong kawal ng dakilang general ng Hilagang Mang ay naroon na sa labas ng pintuan ng kaharian. Kung galitin ninyo siya, ang Dafeng ay tuluyan ng babagsak. Kung babagsak, hayaan na. Kahit na bumagsak, responsibilidad ko pa ring protektahan ang aking mga mamamayan. Ang hari ng Langya ay naglingkod ng tapat sa aking Dafeng sa loob ng 30 taon. Nagpakasakit ng husto. Nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya. Kung hahayaan ko kayong apihin siya, paano ko haharapin ang 300 milyong mamamayan ng Dafeng? Paano ko haharapin ang Marquess ng Zhenbei na nakikipaglaban para sa bansa sa labas? Ngayon, maliban kung papatayin ninyo ako. Kung hindi, wag na kayong mangahas. Nasaktan pa ang hari ng Langya ni Katiting. Mabuti. Hindi ko inakala na ang maliit na emperador ng Dafeng ay malakas palang globe. Sumasaludo po ako sa iyo, mahaw na prinsesa. Tumayo ka. Opo. Sinabi mo kanina na kung nais mong patayin si Haring Langya, uunahin mo akong patayin? Ganun ba? Sinabi mo kanina na kung gumuho ang kaharian, gumuho na. Tama ba? Ang aking ina ay nag-utos ng pagsalakay at pinangunahan na ang milyon-milyong hukbo bilang panganay na anak ng emperatris ng Beimang. Kung maglakas loob kang tumango, ako mismo ang magsasakatuparan yan para sa iyo at papayagan ko na pumasok ang aming hukbo at guguluhin ang iyong mga mamamayan ng Dafeng. Magiging parang disyerto ang inyong lupain. Iyang pagtango. Maglakas loob. Kabang sumang-ayon? Chin-chin-ting. Hindi ko talaga inakala na wala pang isang araw ang nakalipas. Nakita na naman tayo. Ngunit ngayon, ang ating mga katayuan ay ganap na nagpalit. At ang buhay mo ay nasa aking mga kamay. Sabihin mo sa akin, paano ba kita papatayin? Para mabawasan ang aking galit? Isa ka lang ulol na aso ng Beimang. Dapat mo ba itong ikatuwa? Ngayon, naglakas loob ka pa ring insultuhin ako?
Kamahalan, nasa harapan na ang palasyo ng Qianqing. Balita. Ulat, mahal na Haring Zhenbei, ang Beimang ay napuksa na. Ito po ang ulo ng Emperatrice ng Beimang. Mabuti. Napuksa na ang Beimang. Tingnan lang natin ang mga trader na iyon. Ano pa ang sasabihin nila? Ama, pupunta na ako para iligtas kayo ngayon. Shinsenting, ngayon ay pinarangalan na akong maging dakilang prinsesa ng Beimang. Anong lakas ng loob mong tumingin sa akin ng ganyan? Bakit mo pa ako pinapahiya? Shinsenting, akala mo ba ikaw pa rin ang mataas at makapangyarihang hari ng Langya? Isa ka na lamang bilanggo. Ikaw at si Qin Hualong sa huli magiging mga asong gala na paglalaruan ko. Bakit mo pa ako tinatawanan? Bakit mo pa ako minamalit? Hindi mo ba alam? Nahawak ko ang buhay mong parang aso? Hindi mo ba alam na ako ngayon ay nasa ilalim lamang ng iisang tao at mas mataas pa sa libo-libo? Tama iyon. Ang dakilang prinsesa ng Beimang ay sadyang mahalagang katauhan. Sa harap niya, kayong dalawa ni Qin Hualong ay mga langgam lang. Ang dakilang prinsesa ng Beimang ang tagapagmana ng Emperatrice ng Beimang. Hindi mo man lang siya kayang tapatan, kahit ang emperador mismo ay mapipilitang lumuhod sa kanya. Beimang? Langgam? Langgam? Agad kong huhukayin ang puso mo at itatapon sa kanal para ipakain sa mga langgam. Hubad. Subukan niyo yan. Ama. Qin Hualong. Ama? Ama, huli na ang dating ng iyong anak. Pinagdusa ko kayo. Ayos lang, ang mahalagay nakabalik ka. Alam kong ang anak ko ay walang kapantay. At hinding-hindi mamamatay sa kamay ng mga insekto mula sa Beimang. Huwag kayong mag-alala, Ama. Ang mga insekto ng Beimang ay nalutas ko na ang lahat. Ipagiganti mo ako, anak. Zhou Qinshui, naglakas loob kang gawin ito sa aking ama. Ngayon, sisiguraduhin kong wala kang mapapaglibingan. Qin Hualong, sa tingin mo ba kaya mong sabihin na nalutas mo na ang hukbo ng Beimang? Sa tingin ko ay tumakas ka lang sa labanan, hindi ba? Totoo man o hindi, maaari kang bumaba at tanungin sila ng personal. Qin Hualong, tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Kung maglakas loob kang sakta ng prinsesa o kahit isa sa amin, hindi na kailangang kumilos ang Empress. Ang general lang na nasa likod ko ay kayang-kaya kang tapakan hanggang mamatay. Ang dakilang general ng Beimang. Siya ba ito? Hala, ang dakilang general na si Hulutay. Paanong nangyari ito? Tingnan nga natin. Sa kalagayan niya ngayon, paano niya ako tatapakan hanggang mamatay? Qin Hualong, ang kaunting panalo mo ay wala lang. Kahit wala si dakilang General Hulutay, mayroon pa ring milyong sundalo ang Beimang at sa likod nila, mayroon pang Grand Marshal, si dakilang General Chierumu. Kung siya ang mamumuno sa hukbo, tiyak na ikaw ay madudurog. Ang Grand Marshal ng Beimang? Ito. Siya ngayon. Paano niya ako dudurugin? Zhou Qinshui, subukan mong hulaan. Itong huling supot. Kaninong ulo kaya ito? Hubak. Hindi maaari? Hindi. Hindi yan mangyayari. Qin Hualong, wag mo akong subukan. Ang ina ko, noong nabubuhay pa siya, ay may hukbo ng libu-libong sundalo na nagbabantay. Wala kang karapatang makita siya. Paano mo siya napatay? Natamaan kita, di ba? Wala ka nang masabi, no? Kahit pa pinatay mo ang mga dakilang general at commander ng Beimang at naitaboy mo ang hukbo ng Beimang. Ano ngayon? Marami pa ring sundalo ang Beimang hanggat buhay ang Empress. Ang Beimang ay maaaring bumalik at muling sumalakay anumang oras. Ikaw, mamamatay ka rin sa bandang huli. Bumalik at muling sumalakay.
Hindi na iyan mangyayari. Dahil wala na ang Beimang. Paanong nangyari iyan? Paanong nangyari iyan? Wala na ba ang lahat? Tama. Wala ka ng pinagkukunan ng lakas ngayon. Kaya oras mo na talaga na mamatay. Hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang prinsesa ng Hilagang Mang? Wala nang Hilagang Mang kaya ikaw na punyetang prinsesa. Sumunod na rin sa libingan. Kwalong? Alang-alang sa 3 taon nating pagsasama bilang mag-asawa? Sa pagitan nating dalawa, mayroon lang paghihiganti dahil sa pamilya at bansa. Walang pagmamahala ng mag-asawa. Along, nagkamali ako. Talagang alam kong mali ang ginawa ko. Magsisilbi ako sa palasyo ng Hari ng Langya bilang katulong o alipin. Kahit aso pa. Ang palasyo ng Hari ng Langya, walang asong kasing mo. Kung gayon, magiging langgam na lang ako? O uod? O ang putik sa ilalim ng iyong paa? Bukod sa kamatayan, wala na akong ipagagawa pa sa iyo. Zhou Qingxue, pati na rin kayong lahat. Ngayon, ay tiyak na mamamatay. May tao ba riyan? Kalad ka rin ninyo ang 2 traidor na ito at patayin sa paghihiwa-hiwalay ng mga kabayo. Masusunod. Tungkol naman sa iyo, na masamang babae, tungkol naman sa iyo, ikaw na asong babae. Dalhin ninyo muna siya sa baba, ipahayag ang mga krimen niya, at iparada siya sa kalye. Hindi mo ito magagawa sa akin. Hindi ba't gusto mo ang pagiging nasa itaas? Kung gayon, ibababa kita ng lubusan sa bangin, at hayaang sumpain ang lahat. Isa pa, hindi ba't gusto mong sampalin ang mga tao? Kung gayon, ipag-uutos ko na gawin kang estatwa na tanso, nakaluhod sa labas ng kapital, para masama ang pangalan mo habang buhay. Handa akong mamatay para magbayad ng aking kasalanan. Magpapakamatay? Karapat-dapat ka bang ganyan? Mga gwardiya, Narito po kami. patupad ang utos. Masusunod po. Huwag. Huwag. Tungkol naman sa inyo, kayong mga asong tuta na sumusuporta sa traidor na iyan, hindi na kayo karapat-dapat na maging opisyal sa korte, umalis kayo ngayon din. Kamahalan, huli man po ako sa pagliligtas sa inyo, humihingi po ako ng tawad. Huwag kang magbigay galang. Ang imperyo ng Dafeng, naligtas dahil sa iyo. Marquess ng Hilaga. Winasak mo ang Beimang. Pinanatili ang kapayapaan. Iniligtas mo kami mula sa matinding kapahamakan na ito. At sinuportahan ang aming pabagsak na kaharian. Ang iyong nagawa ay walang makapapantay sa buong mundo at lahat. Gagawin kitang hari ng kaisa-isang pangalan. At pamununuan nating dalawa ang ating imperyo. Ang selyo ng imperyo na ito, mula ngayon, ay gagamitin nating dalawa. Kamahalan, patawarin po ninyo ako ngunit hindi ko po ito matatanggap. Bakit naman? Dahil hindi ko hangarin na ako ay maging hari, kundi ang kapayapaan ng buong mundo